Hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So ngayon po ay may reaction na tayong video at ito ay medyo kakaiba. Ito po ay napaka-seryoso at malalim. So ito po ang upload ni Kalingap Rab about kay Andrea. So si Andrea po ay isa sa mga beneficiaries ng Kalingap. Siya po ay yung nakatira sa lumang simbahan. So may ipapanood po muna ako sa inyong clip bago po tayo magbigay ng opinion natin. And sa mga hindi pa po nakakanood, para mapanood nyo po ang buong kwento nito, nasa channel po ni Kalingap Rab. So panoorin muna natin tong unang clip. Anong nangyari kay Andrea? Ang batang naninirahan sa lumang simbahan. Ito siya dati, kung inyong matatandaan. Tuwing darating kami, ay sasalubungin na niya kami ng kanyang mga ngiti. Pero ngayon sa aming pagbisita, nagkulat na lang kami sa kanyang ikinikilos. Ano nangyari po, Nay? Sa kanya? Ba't bigla po nagkakanyan? Bigla na lang siyang umiiyak at hindi mapakali. Panay rin ang tingin niya sa paligid. Masakit sa amin ang nangyaring ito kay Andrea dahil hindi naman siya ganito dati. At hindi rin namin alam kung ano ba ang tunay na dahilan. May gusto ba siyang sabihin na hindi niya sa amin masabi? Ayan, so mga kalingap, sa mga hindi pa po nakakanood, pwede po kayo pumunta sa channel ni Kalingap Rab para mapanood nyo po ito ng buo. Nakakalungkot po itong vlog na to. So, simulan na po natin. So, para po sa akin, ang unang-una ko po napansin dito ay hindi talaga okay si Andrea. Hindi po okay ang itsura niya, lalong-lalo na po yung kilos niya. Parang napakabigat po na dinadala niya emotionally. Umiyak din po siya sa vlog na to, and para po sa akin, hindi po ordinaryo yung pag-iyak niya. Parang may gusto po siyang sabihin na hindi niya masabi or natatakot siyang sabihin. Sa body language niya po, panay po siya tingin sa likod or kung saan-saan. And pwede rin po kasing isang sign yun na hindi siya komportable o kinakabahan po siya. Sa mga solid viewers po ng Kalingap dyan, alam kong kilala niyo po si Andrea. And si Andrea hindi po ganyan noon. Napakaiba po ng katangian niya noon o nung pinapakita niya noon sa ngayon. Kaya nagtataka din po talaga ang marami, lalo na yung mga viewers po natin na nakasubaybay kay Andrea. Madami po ako nakikitang comments na bakit daw po yung nanay ni Andrea relax lang, pangiti-ngiti pa daw po. Sa totoo lang, ayun din po ang una-una kong napansin na parang relax lang po ang nanay ni Andrea, hindi po masyado nag-aalala. Pero bago po tayo pumunta dyan, ipapakita ko muna sa inyo yung clip na yun. Ito, panoorin po muna natin. Yan. Anong nasabi niya sa iyo, Nay? Anong napagkwentuhan niyo po? Wala po siyang sinabi sa inyo? O, tinan mo, naiiyak siya. Palagi po siyang naiiyak? Hindi man, ngayon na naman lang siya naiiyak. Andrea, okay ka lang? Ang sabi doon sa Ano nangyari sa'yo? Bakit naiiyak ka? sa pinagabutan ko sa kanya, dinala ko yan sa Tarumay. Sabi daw Albularyo? yun, Albularyo? oo, parang albularyo. Ano sabi? Nang paligo na may dalaw. Yun, parang hangin. Tapos nagkasama-sama na yata, pati yung pag nag-aaral po siya baga, na ano sa Grabe. pag-ano sa travel. Sayang si Andrea na kapag ano yan, hindi natin nabalik sa dati yung ano niya. Oo, kaya Dapat gusto ko rin mapagamot natin ay. gumaling na din po siya. Kasi nakakapanginayan po yung batang ito. Okay na okay pa siya nung nakaraan. Di ba? Ano ba nangyari, Andrea? Wala naman nangyari sa'yo? Wala naman? Wala naman problema? Wala naman problema? Nakakausap pa naman siya. Basta pag may problema ka, So, ayun mga kalingap, hindi nyo po yata nakita ng maayos sa ating video yung itsura o reaction po ng nanay ni Andrea and ni Andrea. Pero, ayun nga, pwede po kayong pumunta sa channel ni Kalingap Rab para i-replay na lang po iyon. Makikita po natin sa video na yung nanay po ni Andrea relax lang po siya talaga, kalmado. At nakakangiti-ngiti pa po siya, nakakatawa. So, si Andrea, nakikita natin na hindi talaga siya komportable. Para siyang aligaga. Hindi natin alam kung takot ba siya, ano ang tinitignan niya. So, medyo nakakapagtaka talaga na bakit si nanay iba yung emotions or reaction doon po sa anak niya. Pero kasi mga kalingap, hindi pa nga po natin alam ang buong storya. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na bago po tayo humusga,
alamin po na natin yung buong story. Kasi medyo sensitive na po kasi ang mga tao ngayon. Alam niyo naman po yan, ibang-iba na po ang mundo noon sa mundo ngayon. Lalong-lalo na lahat nakakita or nakakabasa sa social media. So mahirap po magbitaw agad ng salita. Yung mga sinasabi po natin ngayon, yung mga nakita ko po sa comments, ay based lang po sa napanood nating vlog kay Kalingap Rab. Hindi natin alam ang personality ni nanay, kung talaga po bang masiyahin siya, o baka hindi niya po dinadamdam yung nangyayari kay Andrea para hindi po mas lumala yung nafe-feel or yung sitwasyon po nila. Again mga kalingap, wala po tayong alam sa buong storya pa at ang totoong nangyari kay Andrea, kaya mas mabuti po kung paganahin natin ngayon yung pag-iintindi natin. Normal lang naman po na syempre yung reaction natin, bakit ganun, and may mag-react ng hindi maganda based sa nakita po nilang emotions or reaction ng nanay ni Andrea. Pero mas okay po kung mas iintindihin muna natin ang sitwasyon hanggat hindi pa po natin nalalaman kung ano talaga ang nangyari. Kasi mga kalingap, hindi naman po pare-pareho ang magulang kung paano nila hinaharap ang problema sa pamilya nila. May mga taong umiiyak, may mga taong tahimik lang, may mga taong dinadaan na lang po sa tawa yung mga problema. Minsan po kasi ayun ang coping mechanism ng iba. Dinadaan na lang po sa tawa, kunyari masaya po sila kasi ayaw po nila na magpabigat pa lalo sa sitwasyon, and nahihiya sila minsan sa mga nakapaligid sa kanila. So ayun, wag po natin siguro agad i-judge si nanay dahil hindi pa po natin alam kung ano ang totoo. And syempre mga kalingap, edited na po ang vlog. So hindi natin alam kung ano ang emotions, reactions, or nararamdaman ni nanay bago pa lang sila mag-start mag-vlog at sa mga ilang araw bago nila Kalingap Rab napuntahan si Andrea. So mahirap po na syempre tayo mag-a-assume na lang na parang si nanay walang pakialam kay Andrea o hindi siya nag-aalala, may alam si nanay sa nangyayari pero ayaw lang sabihin. Si Andrea natatakot magsalita, hindi pa po tayo pwedeng magbintang ng ganun. Kasi wala pa po tayong alam sa nangyayari talaga. And mahirap yun guys, lagi kong sinasabi sa inyo, if mabasa din po ito ng mga biktima o ng mga taong involved dun sa issue, pwede pong makadagdag po sa emotions nila yun o makapagpabigat palalo sa sitwasyon. Kaya mag-iingat din po tayo. Posible din po kasi na sanay na si nanay sa sitwasyon. Baka hindi natin alam ilang weeks, months na si Andrea ang ganun. And siguro si nanay nasanay na, hindi na siya masyadong OA yung reaction niya kay Andrea. Di talaga natin alam, madaming possibilities po. Kaya kailangan natin mag-antay ng ilang kwento pa and humingi or tumingin ng update pa kay Andrea. Pero hindi natin ini-invalidate ang feelings or ang reactions ng mga viewers natin, lalo na po yung medyo negative ang comment doon. Kasi sa totoo lang po, kahit ako, nagtataka din po ako sa reaction ni nanay. Pero sabi ko nga po sa inyo, kailangan natin pagganahin ang pagiging understanding natin sa ganitong sitwasyon guys. Kasi mahirap yan. Kapag problema na po mentally, mahirap na po yan. Sana nga po walang depression, anxiety, or panic attack si Andrea ngayon. Sana ma-check up siya agad, sana malaman agad kung ano ba talaga nangyayari sa kanya. Kasi the more na tumatagal po ang mga ganitong klaseng problema o sitwasyon, mas mahirap. Kaya, syempre, thankful tayo kala Kalingap Rab na kahit pa paano na-check na po si Andrea. Na-check nila yung situation, pinuntahan nila, and kinamusta po nila. So ngayon, meron tayong last clip na papanoorin sa inyo bago tayo mapunta sa iba't ibang opinion pa. Nahiya siya. Kasi kami ang nangihinayang po sa batang to. Ano po? Kasi napunta kami dito nakaraan mga kalingap. Siguro mga 2 weeks, 2 to 3 weeks ago. Mga ganyan, 3 weeks. Yun nga po, di natin siya nakausap. Gawa ng... Ay, salamat. Gusto mo tubig? Oh. Gawa ng ano po siya. Ano po, is bawal po siyang ma-expose daw that time sa social media. Gawa ng yun na nga po, nararamdaman na po nila yung ganito na nangyayari kay Andrea na para siyang depression. Sana maagapan natin na yan, Nay. Sana maagapan natin si Andrea kasi sayang tong batang to. Okay pa siyang kausap ng mga nakaraan. Kayo bro, kailan ang hulingan niyo sa kanila? Medyo matagal na po. Matagal na rin, pero Kilala mo ba? kaya nga... Kilala mo kayo. Kahit pag Ako, kilala mo? kinakausap mo siya. Sino ako? Kuya Rab. Hindi tayo Sino yan? Kuya Rin.
nakakausap man siyang maayos. Ito, sino to? Si Ate Krista po. Kilala mo. Napansin nyo din ba mga kalingap na si Andrea panay tingin sa likod? Nakailang ulit po siya na tingin ng tingin sa likod. So, hindi natin alam kung may hinahanap ba siya, may kinakatakutan ba siyang makita doon. Parang feeling ko emotionally overwhelmed po si Andrea. Hindi natin malaman kung may gusto po ba siyang sabihin na hindi niya masabi. O may tinatago po ba sa likod kaya tingin siya ng tingin doon. Ang daming pwedeng pumasok sa isip natin mga kalingap. Kaya sabi ko nga po sa inyo, medyo mabigat at seryoso po itong vlog na to. Sa totoo lang mga kalingap, yung panay tingin niya po sa likod o yung pagiging uncomfortable niya, yung parang balisa si Andrea, pwedeng sign of sobrang stress or anxiety. Pero hindi tayo pwedeng hula na lang kung ayun ba talaga ang nararamdaman o nangyayari kay Andrea kasi guys, hindi tayo professional. So, pwedeng mag-check lang yan o mag-confirm lang po niyan ay doktor or psychiatrist. Lahat po ng sinasabi ko dito o ng mga comments po sa vlog na yan o ng mga opinion natin, pwedeng totoo at pwedeng hindi. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kalingap, mag-ingat tayo kung ayaw po natin na dumagdag pa sa bigat ng sitwasyon nila. Mas okay na if hindi maganda ang sasabihin natin, i-keep na lang po natin yun. Kumbaga ayun na yung best way or tulong po natin doon po sa mga beneficiaries. Inuulit ko po mga kalingap, hindi tayo doktor, hindi tayo professional para tayo po ang mag-diagnose or magsabi kung ano po ang nararamdaman or ang sakit ni Andrea ngayon. Kung meron ba siyang sakit, kung may pinagdaanan ba talaga siya, hindi natin pwedeng pangunahan yun. Basta isa lang po ang sigurado tayong lahat. May pinagdadaan ng mabigat si Andrea. At ayun po ang kailangan nating tutukan or malaman kung ano. So, dito po sa vlog na to, natutuwa naman ako kay Kalingap Rab kasi isa po sa napansin or nakita ko po sa kanya ay talagang hindi niya po pinipilit si Andrea na mag-explain, magsalita. Kumbaga, no harassment. Nakita po natin kung gaano kakalma si Kalingap Rab na i-approach si Andrea. Yung mga kasama po ni Kalingap Rab doon na K-Boys, yan si Krista. Nakita po natin na kalmado lang po sila. And mas okay yun kasi sa sitwasyon ni Andrea, mas kumakalma siya kapag ganun. Hindi siya masyado nagpe-pressure o natadagdagan po yung emotions, yung emotional stress niya. Dahil sa mga ganitong klaseng sitwasyon guys, pinakamahalaga po ang pagiging kalmado. Kaya nakakatuwa kasi syempre silang lahat po ayun ang pinakita po nila. And sa totoo lang, na-appreciate ko rin si Kalingap Rain, yan si Beshi, na talagang tinatanong nila si Andrea and pati si Nanay, ini-interview din po nila kung ano nangyari, sinusubukan po nilang humingi pa ng impormasyon para mas maintindihan. Nakaka-touch kasi alam mo yung concern po nila doon kay Andrea. Talagang paulit-ulit sila magtanong, makikita mo sa mga reactions po ng mukha nila na hindi rin po sila okay sa nangyayari, na nag-aalala po sila kay Andrea. Pero sana mga kalingap, isama niyo po si Andrea sa mga prayers niyo kahit isingit niyo lang po siya. Ako iniisip ko na sana okay lang po si Andrea pag alis nila Kalingap Rab. After po ng vlog, sana okay lang siya. Kasi sa totoo lang, nung pinapanood ko po yung vlog kanina, parang nahihirapan ako. Ako yung natatakot kung ano yung nangyayari talaga kay Andrea behind the camera. Kasi ang hirap isipin na magkakaganon siya ng walang rason. Kaya ayun mga kalingap, isama po natin si Andrea sa prayers natin. Sana naman po kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon, malagpasan na po niya yun. Sana matulungan din siya ng kalingap talaga, matutukan po siya para maging okay siya. Dahil sa na-observe ko po talaga sa vlog na to, yung pagtingin-tingin niya po talaga sa likod, yung itsura ng pagiging takot niya, tas bigla po siyang iiyak. Sobrang nakakabahala po talaga yun. Pero kayong mga viewers natin, ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong iniisip? Parehas po ba tayo ng naisip o ng gustong sabihin? Pero kung ano man po ang pinagdadaanan ni Andrea, sana makuha niyo po ang tamang suporta. Sana po malagpasan po nila to, lalong-lalo na po ni Andrea. And sa atin bilang viewers po, ang matutulong na lang po natin dito, wag po mag-comment ng negative kasi pwedeng mabasa po yan ng family ni Andrea or ni Andrea o hindi natin alam mga kalingap, kaya kailangan natin mag-ingat. Ayun lang po mga kalingap, maraming salamat sa panonood. Alam ko na kayo din po ay may sariling opinion and free po kayo na sabihin na ni-comment yun. Ang sa akin lang guys, mas maging maingat tayo madalas sa mga sasabihin po natin. And sama-sama po tayong subaybayan ang storya ni Andrea para po
mas ma-feel din po ni Andrea na madami pong nag-aalala at may gustong maging okay siya. Hindi natin alam kung mapapanood po ba ni Andrea yung mga vlog sa kanya, pero at least 'di ba, kung mapanood man po niya, hindi na tayo dadagdag pa sa sitwasyon o sa bigat po ng nararamdaman niya. Alam ko na lahat naman po tayo ay isa lang ang gusto, maging okay siya, malaman ang nangyayari sa kanya at mag-improve na po ang sitwasyon niya. So magtulong-tulong tayo mga Kalingap, i-like and share po din po natin yung mga charity vlogs ni Kalingap Rab para po mas madami pa siyang matulungan. So ayun lang po mga Kalingap, thank you so much and God bless us all.